Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Wednesday morning here in Houston, Texas. Woohoo! Thank you, Jesus. Bagong umaga na naman na kami ay magpuri sa inyo, Panginoong Jesus. Na ikaw ay aming sambahin, aming pagsilbihan, aming Diyos at tagapagligtas, ang aming hari. Oh, hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa inyong gabay. Maraming salamat po sa fruit of the Spirit na sa kabila ng anumang mga pagsubok sa buhay ay pinili pa rin namin na magalak. Pinili pa rin namin na sundin ang iyong kalooban sa dami ng mga dumadaan na mga pagsubok. Father God, walang katapusan po. Subalit, sa bawat pagsubok na yan, ikaw ang aming katatagan. Ikaw ang aming, ikaw po, Panginoong Kristo, ang aming gabay, ang aming lakas. Wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoong Jesus. Ikaw ang aming lakas. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sa kabila ng aming mga sitwasyon sa buhay, pinili pa rin namin pakinggan ka. Pakinggan ka, Panginoong Jesus. Ano man ang aming mga sitwasyon, ikaw lamang ang nakakaalam. Ikaw lamang po ang nakakaalam, Panginoon Jesus. Binibigay namin sa inyo ang lahat. Sinusuko namin sa inyo ang lahat, Panginoon Jesus. Hindi kami nag-iisa. Kasama ka namin. Nandiyan ka. Sinasabi mo sa Joshua 1 verse 9. Be strong and of good courage. Be not afraid nor dismayed, for the Lord is with you wherever you go. So, hindi kami nag-iisa, Panginoon Jesus. Kasama ka namin, Lord Jesus. Kasama po namin kayo. At maraming salamat sapagkat ikaw ang aming lakas. Sa aming mga kahinaan, sa mga problemang aming pinakaharap, you are our God. Oh, hallelujah. Hallelujah. No, ang batayan ng ating pananampalataya, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Thank you, Jesus. Ayan. Ang sabi dyan, happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Every moment, thank God! Hallelujah! God is good all the time, and all the time, God is good. Parang pupunta si Tito Bit sa party, oh. Yung mga damit ko na hindi ko pa pala ito na suot ang mga damit na to. O kaya, praise the Lord for His provision. Tara tayo nagpa-party dito. Welcome dito sa ating live Facebook joiners. Lahat kayo ay welcome. Facebook viewers and YouTube viewers, welcome dito sa ating live. Ngayon ay May 28, 2025. Malapit na mga ka-Team Jesus. Matapos ang buwan ng Mayo, May 30, so Biyernes. Hopefully ay ready na si Sharon sa Biyernes. Nang sa ganoon ay, hindi pa pala Sharon, meron pa pala tayong love gift
no, sa Biyernes, yung reflection sa YouTube ay no, at maipadala natin ang mga pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo sa buwan ng Mayo. Yahoo! Thank you, Jesus. So mayroon bang mga spiritual birthday, Sharon, at lahat na ba ng mga Team Jesus members ay nabaptismo na sa tubig? So, kailangan natin mabaptismo sa tubig para matanggap natin ang mga benepisyo ng ating Panginoong Jesus. Nag-off ang ating lights. What happened? Ano nangyari? Natanggal dito. Ayan. Na-off ang ating lights. So, purihin natin ang ating Panginoong Jesus. Yan, purihin natin siya. Oras ngayon ay, ano ba oras ngayon? Oras 6:14. Ready na ba kayo? Nasa na ang iba sa inyo? Where are you? Ayan. At ang aking electric fan para hindi tayo mainitin. Okay, nandito na ba ang lahat? At tayo ay magpuri sa ating Panginoong Hesukristo. So lahat, malapit na ang June, mga ka-Team Jesus, siguraduhin natin na kayo ay nabaptismo na para hindi sayang ang mga pribilehiyo ninyo kung hindi kayo mabaptismo. Okay. Puri tayo. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you. Nanggabatin ko sa Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord. Thank you, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus.
Lahat ay aking ibibigay, ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Oh, hallelujah, Jesus. Sinasamba ka namin, Panginoong Hesus. Ikaw ang Diyos na buhay at walang iba. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa aming mga buhay. Maraming salamat po. At kami ay muling nagising upang paglingkuran ka, aming Diyos, aming tagapagligtas. We love you, Lord Jesus. Salamat po sa iyong banal na Espiritu na naging gabay sa amin sa araw-araw na kami ay buhay, ligtas, sa anumang kapahamakan, sa anumang aming mga desisyon. Ikaw po, Holy Spirit, ang aming tinatawag. Nagabayan kami nang sa ganun po ay maging matagumpay ang bawat hakbang na aming isinasagawa. Oh, hallelujah. Maraming salamat po. Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Lord Jesus, kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, at gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong presensya sa oras na ito. Oh, hallelujah. Hallelujah. As we also declare forgiveness sa mga taong nagkasala sa amin, Panginoon, sa mga taong nagnanloko sa amin, Lord, patawarin mo sila. We release forgiveness, Father God. Ikaw na po ang bahala sa kanila. Maawa po kayo sa kanila because vengeance is not ours, it's yours. Father, sabi mo sa mga salita, love your enemies and pray for those who persecute you. That's why we are here. We chose to love despite whatever hurt, kung ano pa man kahirap, gaano pa man kasakit, Lord God, gaano kahirap magpatawad sa isang taong nananakit sa amin, subalit, Lord, nanuloko sa amin, subalit, Lord, mas pinili namin, Panginoong Diyos, na sundin ang iyong mga salita. Oh, hallelujah, in Jesus' name. Yes, we welcome the Holy Spirit. Ang sabi ng Diyos sa kanyang mga salita, 2 or 3 gathered in His name, He is in our midst. Kaya, welcome natin ang banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. Oh, hallelujah. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth.
I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoong Kristo, sa Espiritu at sa katotohanan. Ikaw ang Diyos na buhay at walang imposible sa inyo, Panginoong Jesus. Salamat po. We welcome, Holy Spirit, at itago mo po ang iyong lingkod sa cross ni Panginoong Kristo na hindi ako makikita, kundi ang makikita ay ang kanyang kabutihan, ang kanyang kagalingan, ang kanyang pagmamahal. Oh, hallelujah. At dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. At lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Oh, hallelujah. Amen! Ayan! Welcome dito sa ating live. Asa na ang inyong mga Biblia? No? Mga Biblia, mga ka-Team Jesus. So, Sharon ay mag-comment na kayo doon. Siya, updated ba yung iyong attendance dito siya para mabilis na nating makwenta. So sa Sabado, Biyernes matatapos yung ano siya, yung live natin. So pwede na kayong mag-comment kaagad, God willing, no? Para puntahan ko yung mga sa YouTube at malagyan ko ng heart siya para sa ganoon ay ano kaagad yung makwenta mo na kaagad siya at ng ating maipadala na kaagad, Sharon, the Lord willing. Okay, Sharon, ayusin ko muna ang aking relo para hindi tayo dito magka mali. Time check 6. Okay. So, mag-comment na kayo doon sa kahapon. Nag-comment na ba kayo kahapon? Kahapon na Bible study. Nag-comment na kayo para pupuntahan ko yon at malagyan ko ng heart. Ayan. At makwenta ni Sharon. Nang sa ganoon ay mapadala na kaagad ang mga pagpapala. So, mayroon bang birthday celebrator ngayon, Sharon? Birthday celebrator. Okay, tayo ay nasa Colossians. So, meron nga tayong kanta nito, kanta sa New Testament para hindi natin makalimutan. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, no? Galatians, Corinthians, Galatians, Ephesians, Colossians, 1st at Thessalonians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st Timothy, 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 3 John, Jude, and Revelation. Yun ang kanta natin sa sa New Testament para di natin makalimutan. Okay, so dito tayo sa Colossus. Malapit na tayong matapos sa Colossus, mga ka-Team Jesus. 5:24. This one was 5:26:25. Ito ay 5:27:25. Ang mabuting relasyon sa kapwa.
Tapos, kasi last part na ito, no, ng ano. So, dito na tayo sa last part. Last part ng Colossus chapter 4. Kahapon ay ang itinuro sa atin ng banal na espiritu ay ang tungkol sa ating mabuting pakikipagkapwa. Ayan. So, kung tayo ay mga anak ng Diyos, no, kailangan na tayo ay maging mabuting asawang babae na nagpasakop sa ating asawang lalaki. Kung kayo ay mga asawang lalaki, ay mahalin ninyo ang inyong mga asawang babae at igalang sila. Kung ikaw naman ay anak, ay sundin mo ang iyong mga magulang at irespeto. Kung ikaw naman ay magulang, huwag kang gumawa ng mga desisyon, mga bagay na nagpapagalit sa iyong mga anak. So, do not provoke your children upang sila'y magagalit. Kung ikaw naman ay isang trabahante, alipin, may boss ka, gawin natin ang ating trabaho na puno ng kagalakan na atin itong ginagawa para sa ating Panginoong Hesukristo. At kung ikaw naman ay amo, employer ka, so gawin mong maayos ang iyong pakikipag-ugnayan sa iyong mga employees at na maging matuwid sa harap ng Diyos. Ayan, no? So, may mga gabay tayo, mga ka-Team Jesus, para sa ganoon ay magiging matagumpay ang ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Jesucristo at sa ating kapwa. So, ang aming pinagpipray, ang aming dinidesire, mga ka-Team Jesus, ay kayo na mga members ng Team Jesus na ang inyong mga asawang lalaki, kung kayo man ay mga asawang babae at hanggang ngayon ay wala pa rin, di pa nagjo-join sa ating team, ay yun ang aming prayer na darating ang panahon kung kayo ay magdesisyon na tayo tungkol sa sino ang unang mag-fellowship, no? Kung saan kayo pupunta. So mag-budget siguro tayo niyan bawat buwan. Budgetan natin yung magfe-fellowship ng 10,000 pesos. Yan, 10,000 pesos siguro. 10,000 pesos. O kaya 10,000 pesos. O, pagkain na yan at pamasahe, 10,000 pesos siguro. I-budget natin yan. So, yan o, mag-umpisa na tayo mga ka-Team Jesus. Malapit na ang June. Tsaka yung ating Bible study. Okay, so yan ang ating isaisip. At dito na tayo sa Colossus, ang panghuling party ng aklat ng Colossus, chapter 4, verses 2 to 18. Yeah, panghuli na to. So, basahin na natin lahat. Colossus, chapter 4, verses 2 to 18. Ito ang ilan pang mga bilin ni Pablo at mga pangungumusta. Okay, so dito tayo. Tapusin na natin to. Yan. Asan ang mga Biblia ninyo? Kunin ang inyong mga Biblia. Biblia. Okay. Basahin natin. Ang ilan pang mga bilin. Magpakasigasig kayo sa panalangin ng may pasasalamat. At habang nananalangin kayo, iingatan ninyo ang pag-iisip ninyo. Ipinalangin nyo rin na bigyan kami ng Diyos ng pagkakataon na maihayag ang mensahe tungkol kay Kristo na inilihim noon. Ang pangangaral ko tungkol dito ang dahilan ng pagkabilanggo ko. Ipinalangin nyo na maipangaral ko ito ng mabuti gaya ng nararapat. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya. At samantalahin nyo ang lahat ng pagkakataon na maibahagi ang pananampalataya nyo.
Kung nakikipag-usap kayo sa kanila, gumamit kayo ng mga kawili-wiling salita para makinig sila sa inyo at dapat alam nyo kung paano sumagot sa tanong ng bawat isa. Okay, so sunod. Dito na tayo sa verse 7, mga pangangamusta. Pangangamusta. Kung tungkol naman sa kalagayan ko rito, ang minamahal naming si Tychicus ang magbabalita sa inyo. Isa siyang tapat na manggagawa at kapwa ko lingkod ng Panginoon. Pinapunta ko siya riyan para malaman nyo ang kalagayan namin. Nang lumakas naman ang loob, kalagayan namin, nang lumakas naman ang loob ninyo. Kasama niya sa pagpunta riyan si Onesimus, ang tapat at minahal nating kapatid na kababayan ninyo. Sila ang magbabalita sa inyo tungkol sa lahat ng nangyayari rito. Kinukumusta kayo ni na Aristarchus na kapwa ko bilanggo at Marcos na pinsan ni Bernabe. Gaya ng ibinilin ko sa inyo, malugod ninyong tanggapin si Marcos pagdating niya riyan. Kinukumusta rin kayo ni Jesus na tinatawag na Justus. Sila lang ang mga Hudiyo na kasama ko ritong naglilingkod para sa kaharian ng Diyos at pinapalakas nila ang loob ko. Kinukumusta rin kayo ng kababayan ninyong si Epaphras na isa ring lingkod ni Kristo Jesus. Lagi siyang nananalangin ng taimtim at manatili kayong matatag, maging ganap at may buong katiyakan sa kalooban ng Diyos. Saksi ako sa mga pagsisikap ni Epaphras para sa inyo at para sa mga nasa Laodicea at Hierapolis. Kinumusta rin kayo ni Lucas, ang minamahal nating doktor, at ni Dimas. Ayan. Ikumusta ninyo ako sa mga kapatid sa Laodicea, ganoon din sa Nympha at sa mga mananampalataya na nagtipon sa bahay niya. Pagkabasa nyo ng sulat na ito, ipabasa nyo rin sa iglesia sa Laodicea at basahin nyo rin ang sulat mula sa kanila. Pakisabi kay Archippus na ipagpatuloy niya ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ako si Pablo, ang mismong sumulat ng pagbating ito. Alalahanin niyo ako rito sa bilangguan, pagpalain nawa kayo ng Diyos. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga mensahe. Tulungan mo kami na maintindihan namin ang mensaheng nais mong parating sa araw na ito. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, upang maintindihan namin kung ano po ang mensaheng nais mong parating. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Ayan, tingnan natin. So, dito tayo sa panghuling bahagi ng Kulusas. Ayan, Kulusas. So, ito na yung ibang mga bilin ni Pablo bago siya pupunta naman sa ibang mga lugar na kung saan gagawa na naman siya ng mga liham. So, ang sunod nito ay ang Thessalonica. So, yan, no? Iba-ibang lugar ang kanya all over the world si Pablo, mga katimdisas. Pero sa lugar na ito ay parang ang mga lugar na ito ay nasa Europa. So, nasa Europa ang mga lugar na ito, mga katimdisas. Okay. Kasi nakarating si Pablo sa Europa. At kaya nga siya ay nakulong nang dahil sa kanyang pagbabahagi sa salita ng ating Panginoong Kristo, ang magandang balita. So, ang sabi niya dito, magpakasigasig kayo sa panalangin ng may pasasalamat. At habang tayo ay nananalangin, we have to guard our mind na yung ating isipan ay hindi kung saan-saan pumupunta habang tayo nananalangin. So, dapat ay makapokus ang ating mga isipan. Kaya nga, alam nyo ba kung bakit, mga katimdisas, bakit mas pipiliin natin na pumikit, no? Yung mga mata natin, habang tayo ay nananalangin, ay
pipikit ang ating mga mata, mas piliin nating pumikit ang ating mga mata kung tayo ay nananalangin. Sapagkat kung hindi tayo pipikit at habang tayo ay nananalangin, maaring ang ating bibig lamang ang nagsasalita, subalit wala na sa ating isipan at puso, sapagkat iba na ang iniisip natin at iba na rin ang ating nararamdaman. Kung mayroon tayong nakikitang mga bagay-bagay sa daigdig, mga tao habang tayo nananalangin, mga taong dumadaan, si ganito, si ganyan. So, yun ay temptation o tukso ng kaaway ng Diyos na hindi tayo makapagdasal ng taimtim. No? Kaya, mas piliin nating pumikit kung tayo manalangin nang sa ganoon ay nakapag-focus tayo, ang ating isipan, ang ating puso, ang ating mga bibig, ay naririnig natin ang ating mga pinagsasabi. Hallelujah. So maging mataimtim ang ating panalangin na mayroong pasasalamat. Let us guard our mind kung tayo ay nananalangin. Kasi hindi nyo ba napansin kapag ang mata mo ay nakadilat habang ikaw ay nananalangin? Umaalis ang iyong isipan, humihiwalay sa iyong mga sinasalita ang iyong isipan habang ikaw ay nananalangin na nakadilat ang mata. Kaya, mas mabuti na kung tayo ay manalangin ay yumuko tayo, pumikit ang ating mata at makapokus tayo sa mga gusto nating sabihin sa Diyos na puno ng pasasalamat, ganyan. Mga ka-Team Jesus. So, kailangan, kung tayo manalangin, masigasig tayo sa panalangin, pray without ceasing, at kung taimtim ang ating panalangin, ay kailangan na pumikit tayo sa ating mga mata para wala tayong makikitang distraction. May nakikita kang ganyan, oy, ang aking base pala ay wala na pala tong tubig, nakalimutan ko, o nawala na, yun ang nasa isip mo habang ikaw ay nagpupuri sa Diyos. Kaya, tayong mga Kristiyano, mga born-again Christian, mas pinili natin na pumikit ang ating mga mata kaysa sa habang nagdarasal ay nakadila tayo. Kaya pag pumipikit tayo sa ating mga mata habang tayo nagdarasal, halimbawa dito, kumakanta tayo, we love you, Holy Spirit. Kaya sabi ko sa inyo, kung tayo ay nagpupuri sa Diyos, kung tayo ay kumakanta sa ating Panginoong Jesucristo, hindi dapat kayo dyan naglalagay-lagay dyan ng mga mensahe ninyo, I love you, Holy Spirit. Bakit nyo ginagawa yan? Paano kayo nakakaganyan? Nga dapat ay sabay-sabay tayong kumakanta sa kanya, pumipikit ang ating mga mata, o paano kayo makapag-chat-chat dyan? I love you, Holy Spirit, you captivated my soul. Paano ba yan? Tapos pag kumakanta tayo ng paggising sa umaga, kay ganda, nagtatype din kayo dyan, pagising sa umaga, kay ganda. Paano nyo ginawa yan? Diba sabi natin, pag nag-uumpisa na tayo na magpuri sa Diyos, na magkanta na tayo, worship time na yan, dapat ay hindi na ninyo na dyan, hindi na kayo nagko-comment dyan. Kasi maliban na lang kung, di ba, iba-iba man tayo ng broadcast, yung iba ay advance, yung nasunod, kagaya ko halimbawa, yung iba ay delay ang broadcast ninyo diyan dahil sa internet ninyo or what. So, understood yan na magandang umaga po, Tita Vits. Kasi late kayo tuloy-tuloy lang. Pero pag narinig na ninyo yan, okay, magpuri tayo sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, kumanta na tayo. Kanta din, lahat ay aking ibibigay. Nandiyan pa lahat ay nakikita ko, kaya pumipikit ako para hindi ako ma-distract. No? Hindi ka na dapat mag-message dyan na kumakanta ka, lahat ay aking ibibigay pati aking buhay. Bakit mo na nilalagay dyan? Nakatunganga
Tama ka pa rin sa cellphone mo habang kumakanta ka. Di hindi sa Diyos ka kumakanta, dito sa cellphone mo. Ha? Dapat, pag nag-uumpisa na tayo, okay mga kapatid, nag-umpisa na tayo, sinasabi ko nga sa inyo yan para sa ganoon ay alam na ninyo ang ibig sabihin yan. Hayaan ninyo yung cellphone ninyo dyan, naririnig naman ninyo yung ating pagpupuri. Magpuri din kayo sa Panginoon. You have to free yourself from your cellphones kung tayo ay nagpupuri na. Hindi yung, yes, lahat ay aking ibibigay. Nandiyan din, nalalagay mo rin. Lahat ay, sinong kinakantahan mo? Ang cellphone mo? O ang Diyos? Dapat, kapag okay mga kapatid, okay, ayan na. At kung tayo naman ay nagbabasa sa Biblia, dapat nandito yung Biblia ninyo. Kasi habang tayo nagbabasa, kinakausap ka ng Holy Spirit. Ito yung rema na binibigay niya sa inyo. Ganyan, kaya lalagyan nyo yan. Paano kayo nakakapag-message dyan? Kung nagbabasa tayo sa salita ng Diyos, you cannot do two things at the same time. Kaya sabi ko nung makikita ko yung mga dyan, yung mga habang kumakanta na tayo, nagpupuri sa Diyos, may mga messages dyan pa rin, umiikot pa rin ang messages. Father God, have mercy on us, Lord. Yun ang nasa isip ko habang kumakanta ako, patawarin mo kami, Panginoong Isus. At hindi ko nga alam na, ito na yung sinasabi dito, Rebuke is real tayo ngayon. Nasa huling part ng Colossus na tayo ay dapat masigasig sa ating panalangin. At kung tayo ay manalangin, we have to guard our minds. Paano natin mag-guard ang ating mga minds kung ang ating kamay, ang utak, mata, nandito sa cellphone. Lahat ay aking ibibigay. What? Sa Diyos na tayo kumakanta, hindi sa cellphone Mas mahalaga ba sa inyo na maglalagay kayo dyan ng mga comment ninyo? Kaysa sa pumikit tayo at magpuspos kayo sa presensya ng Diyos. At kapag natapos na yung awitin na yon ay sabihin natin, Hallelujah, praise the Lord, ay libre ang inyong mga kamay dyan sa pagpapalakpak ng totoo, hindi dito sa cellphone. Hindi dyan, hindi dyan na may mga palakpak pa kayo. Hindi yun ang palakpak na gusto ng Diyos. Ang palakpak ay yung sarili mo, ikaw mismo nagpapalakpak. Ang bibig mo nagsasalita na kahit nag-iisa ka dyan habang ako rin ay nagpapalakpak, nagpapasalamat sa Diyos. Ikaw rin gagawin mo yun. Dahil yun ang pagpupuri na gusto ng Diyos. Hindi yun nandiyan ka, palakpak ka pa dyan. Hindi ba yun ang kailangan ng Panginoon? Ang kailangan niya ikaw, focus mo sa pagpupuri sa Kanya, pagpanalangin ka sa iyong pagkanta, yung pag-prayer, yung pagpapalakpak is a kind of worship yun. Isang uri yun, highest kind of prayer, ang pagkanta na kasama ang isipan, kasama ang puso, ang bibig, ang mga kamay, ang katawan, ang pagsayaw at ang pagpalakpak. That is the highest kind of prayer that we can give to the Lord. Anong ginagawa ni John? Cellphone, lahat ay, tapos pagpalakpak, kukuha naman ng emotic na palakpak, pak. Hindi ba yan ang gusto ng Diyos? Ang gusto ng Diyos tayo. Puso natin. So, kahit walang message dyan na ka, dyan yung cellphone mo, nakikinig ka lang kay Tita Beds, okay, palakpak ka rin. Magpupuri ka rin. Sarili mong pagpupuri dyan. Di mo Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pagkatapos ng ating pagpupuri, of course, sa simula ay, blessed morning sa inyong lahat, mga kapatid, ganito, ganyan. Diba? Pero pag sinabing, mag-umpisa na tayo mga kapatid, magpuri tayo sa Diyos, nandiyan pa rin ang messages, tuloy-tuloy pa rin, tuloy-tuloy. Saan kayo nagpupuri? Sa cellphone nyo? Hindi yun ang sinasabi
Guard your mind. Paano tayo makapag-guard sa ating mind? Kaya nga, habang tayo nagpupuri, pag nag-uumpisa na, kumakanta rin tayo sa sarili sapagkat hindi natin kinakantahan si Tita Vits, hindi natin sinasabayan si Tita Vits para sabay-sabay tayo. No! Ako, kinakantahan ko, kumakanta ako, hindi para sa inyo. Kumakanta ako, nagsasalita ako, hindi para sa inyo, kundi para sa aking Diyos. Bago niya ako gamitin, no? Nagpupuri muna tayo sa Kanya kasi yun ang dapat nating gawin. That is the highest kind of prayer and worship that we can give to God. Our singing with our mind, our heart, our body, our hands, our clap and dancing and whatsoever. Paano kayo? Nakakulong kayo sa cellphone. Palagi nakaganyan. Yes, Lord. Nakakulong sa cellphone sa halip na maging malaya. Makikinig ka lang dyan. Siyempre makikita, once in a while naman yan, pagkatapos na, okay, o yan na, nakikita naman yan ni Sharon kung nandiyan kayo dahil sa umpisa, ayan, ganyan, o. Pero pag pagpupuri na umpisa na ng pagpupuri, kakanta ka na, set aside mo na yung phone mo at makikinig ka. Ang Diyos man ang mas nakakaalam, ang Diyos man ang mas mahalaga. Diba? O. Hindi ka nakapuko sa pagpupuri sa Kanya, pagdarasal sa Kanya, kasi naka-cellphone ka. Pagkatapos, magpuri, welcome the Holy Spirit, na yan pa rin, no? Wala dapat mga ganyan-ganyan. Meron yan, kakaunti, kasi yung daily ang broadcast nila eh. Oh. Diba? So, sit aside mo yung phone mo. Pagkatapos ng worship, magdalangin tayo, yes Lord, ganito, lahat ng papurit, parang ay binibalik namin sa Diyos Ama. Amen. Taka pa kayo, yes, in the name of Jesus, amen. Yan ang message na naman ninyo. At tuloy na naman tayo. Andito tayo mga ka-Team Jesus sa ating salita, sa Word of God. Nandito tayo sa Colossus chapter 4 verses, ganito, ganyan, no? Ituloy natin. No? So, pag nagbabasa na naman tayo sa salita ng Diyos, wala na namang magme-message dyan kasi nagbabasa nga tayo eh. Paano ka makapag-message dyan? Nagbabasa nga tayo. Pagkatapos na tayo magbasa, manalangin, saka kayo pwedeng mag-message dyan. Kasi interaction na yan eh. Interaction na yan. Na ibig sabihin, nandiyan ka, nakikinig ka, so naririnig mo yung Holy Spirit na nagsasalita, nag-interact ka. Ganun yun. Oh. Sa simula pa lang nito, sa huling bahagi ng Colossus, manalangin ng may pasasalamat at habang nananalangin kayo, ingatan ninyo ang pag-iisip ninyo. Okay? At maliban doon ay ipinalangin din na yung mga servant leaders ay ipinalangin natin. Halimbawa dito sa Team Jesus. So kasama sa inyong mga panalangin si Tito Brian, si Tita Vits, ang ating mga servant leaders dyan, si Sharon, si Tita Jane, si Sis Evelyn, si Sis Leah, si Sis Doreen, si Sis Jeanette. O, diba? Sharon, Sis Tita Jane, Sis Leah, Sis Evelyn, Sis Jeanette, Sis Doreen. O, yan. Sila ang ating mga servant leaders. At lahat tayong mga nandito ay ating ipinanalangin. Ayan, no? At sabi dito, maging matalino kayo, diyan ay nasa 5, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at samantalahin nyo ang lahat ng pagkakataon na maibahagi ang pananampalataya nyo. Kung makikipag-usap kayo sa kanila, gumamit kayo ng mga kawili-wiling salita para marinig o makinig sila sa inyo at dapat alam nyo kung paano sumagot sa tanong ng bawat isa. So, ayan mga ka-Team Jesus. So, ayan o, kailangan na taimtim ang ating panalangin, kaya kailangan tayong pumikit habang tayo nagdarasal. Para taimtim nating ang ating isipan, ang ating puso, ang ating bibig ay magkakaroon ng synchronization na ganun, isa lang, ganyan, no?
taimtim, mga Ka-Team Jesus. So, hindi sila hiwalay kasi nakapikit tayo at hindi lamang ang ating mga sariling panalangin ang ating binibigkas, kundi ang panalangin para sa leaders ng ating bansa. So, iba-iba ang ating mga panalangin sa leaders ng churches, ng body of Christ, no, all over the world. Sa Pilipinas, sa Amerika, sa lahat ng bansa. Pinanalangin din natin na yung magamit tayo ng ating Panginoong Jesucristo at mag-ingat tayo sa pakikitungo natin sa mga hindi pa nakakaalam sa magandang balita. Na tayo, bawat oportunidad, ang sabi dito, samantalahin nyo ang lahat ng pagkakataon na maibahagi ang pananampalataya nyo. So, makatuwid, we have to grab the opportunity. Pag sinabi ng Holy Spirit sa atin, magsalita ka. Ibahagi mo sa kaibigan mong ito ang magandang balita. Grab the opportunity. At hingin mo sa banal na Espiritu ang kanyang gabay upang sa ganoon kung ano ang mga salitang gagamitin mo para maging kawili-wili at nang sa ganoon ay makinig siya at maintindihan niya ang mensaheng nais mong iparating at kung mayroon siyang mga tanong, ay masagot mo yung mga tanong niya. Alam nyo ba na nagiging maalam tayo, nagiging marunong tayo sa mga salita ng Diyos kapag itong salita ng Diyos ay araw-araw nating pinag-aaralan, araw-araw nating minimeditate, magugulat ka na lang pagdating ng panahon, kusang lumalabas sa iyong bibig ang mga salita ng Diyos sapagkat ito'y nakaimbak na sa puso mo at sa isipan mo. So kung mayroon silang mga tanong, ang iyong mga sagot naman ay nakabatay sa salita ng Diyos. Sinabi sa salita ng Diyos, nandito sa ganyan, nakalimutan ko ang verse, ang book, pero ang naalala ko, sinabi niya sa salita ng Diyos. Pwede ninyong i-google yan, nandiyan, lalabas yan. See? Every opportunity ay sikapin nating maibahagi ang mabuting balita. Sapagkat yun ang ating katawagan. Lahat tayo ay tinatawag niyan. We are all evangelists. Kaya nga kailangan nating ilagay, put on the whole armor of God sa bawat araw na tayo ay makikipagbaka sa ating mga digmaan sa buhay. Na in season or out of season, pag sinabi ng Holy Spirit, speak, share the good word, share the good news. Ready tayo na makapagbahagi sa salita ng Diyos. At iisipin natin na ito ay gagawin ko para sa kapurihan ng Diyos Ama. Ang aking reward nito ay nasa langit na kung saan ang kaluluwang ito ay mailigtas. Mabigyan ng panibagong pag-asa ang kaluluwang ito. Hallelujah. Ayan, no? So, ito naman, dito naman sa huling bahagi, ang pangungumusta ni Pablo, so binanggit niya dito yung mga kasama niya na matapat na naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng nandoon siya na tumutulong sa kanya itong mga kapatid na ito. So, kung titingnan natin mga Ka-Team Jesus, hindi bibihira dito sa Biblia na minimension, binabanggit ang mga pangalan. Maaring banggitin ang pangalan na yan dahil sa kanyang kasamaan, o kaya banggitin ang pangalan na yan dahil sa kanyang katapatan sa ating Panginoong Jesucristo, sa kanilang pagsisilbi. Kaya dito si Pablo ay binabanggit niya. Kaya kasama din yan mga Ka-Team Jesus sa acknowledgement ba, kagaya ng ginagawa natin. Ayan, ina-acknowledge natin, sila Sharon, si Tita Jane, si Sis Evelyn, si Sis Leah, si Sis Doreen, sino pa ba? Si Sharon, si Tita Jane, Sis Leah, Sis Doreen, si Sis Evelyn, si Sis Jeanette. So, minimension natin yan sila sapagkat sila ay katuwang natin
sa pamamahala sa Team Jesus per chapter nang sa ganoon ay hindi mabigatan si Sharon at hindi rin mabigatan si Tita Vits. So, mayroon tayong channeling na nangyayari nang sa ganoon ay maging matiwasay ang katawan ni Kristo, ang body of Christ, at walang kaguluhan. Magkaroon tayo ng peace and order. Hallelujah. So, ganun yun mga ka-Team Jesus. Oh, binanggit nila dito. Oh. Binabanggit nila dito. Oh. So, ang talagang binibigyang pansin ng ating Panginoong Jesucristo, ng banal na Espiritu dito, ay yung ating taimtim na pagdarasal. Na habang tayo ay nagdarasal, ay kailangan nating maging seryoso. Kaya kailangan na ipikit natin ang ating mga mata at mag-focus tayo sa Panginoon. So, kaya nga, doon na tayo mag-focus tayo sa Kanya. Magpikit tayo, hallelujah. Halimbawa ngayon, nagkakaroon na tayo ng interaction. Kaya kayo, may mga ganyan-ganyan, may mga ano dyan, may mga comment kayo dyan, kasi interaction na ito. Habang nakikinig kayo sa salita ng Diyos, habang tinitingnan ninyo ang inyong mga Biblia, so kung kayo ay nandito, kailangan na mayroon kayong mga Biblia. Kailangan may mga Biblia kayo dahil nga may Biblia kayo at mayroon kayong notebook. O, mayroon na ba? Sino-sino sa inyo rito ang may mga notebooks? O, hindi nyo alam, yung mga notebook na yan ay magagamit ninyo yan pagdating ng December. So, magkaroon tayo ng laro. O, di ba? At random na sasabihin ko, okay, ano ang inyong anong mga take note ninyo sa buwan ng Mayo, May 28? Sino ang mayroong take note dyan sa May 28? O, at maglalaro na naman tayo. Yan ang gagawin nating laro pagdating ng December. Mula January hanggang December ay magkakaroon tayo ng random na mga O, sige, kung mayroon kayo niyan, take a picture. I'm giving you 1 minute to post it in your Facebook. Oh. So pag na-post ang itag nyo sabihin ko itag nyo yan sa ano ninyo, sa inyong ano ba yan? Sa inyong doon ko sa YouTube gagawin, pero doon sa Facebook nyo gawing itag nyo si Tita Vits. Oh. Kaya yon, no, mga ka-Team Jesus. Kaya kailangan mayroon kayong notebook na para dito sa Bible study para mailagay ninyo diyan. May 28, ano ang itinuro sa akin ng Diyos? The intim na pagdarasal. Rebuke is real. Ayan, so kailangan pag nagdarasal, pag nagpupuri, pag nagkakanta, umaawit sa Diyos, wala ang cellphone. Iset aside ang cellphone, pumikit, magpuri sa Diyos, magpasalamat, itaas ang mga kamay, sapagkat ang mga kamay, kapag itinataas ang ating mga kamay, ito'y nangangahulugang malaya tayo, mga ka-Team Jesus. Malaya tayong magpuri sa Diyos, malaya tayong magpalakpak, hindi tayo nakakulong sa ating mga cellphones. So, huwag nating hayaan na tayo ay maging prisoner ng mga cellphone natin. Okay? So, pag nagpupuri na tayo sa Diyos, mga ka-Team Jesus, yan, ilagay niyo yun dyan. Anong pagkatuto? Yung reflection ba ninyo ba? Yan, dyan yung ilagay. Yan, sa simula pa lang, ganyan. Oh. Darating ang panahon, magagamit din ninyo yan. Month of January, February, March, April. Gawa na kayo dyan. Habang maaga pa kung mayroon kayong time. Gawa kayo ng January, February, March, April, May, June, July, August. Oh, the Lord willing. At pagdating ng January, ayan. Oh, pag palagi kang mayroon, mayroon ako niyan. May 30. Oh, picture ka agad. I-post ka agad doon sa Facebook. No? At maglagay, wag niyo akong itag pala. Hintayin natin ang instruction ng Holy Spirit. So, ganun yun mga ka-Team Jesus. At habang mayroon tayong oportunidad na tayo ay makapagbahagi sa salita ng Diyos, gawin natin.
Gawin nating simple, pero kawili-wili. Nakikita, halimbawa, may mga pagkakataon, nakikita ng iyong kaibigan na ang saya-saya mo. Ba't ang saya-saya mo? Ano bang mayroon at bakit ka masaya? What's up? O, di ba ganon minsan? Masaya ako sapagkat napakabuti ng Diyos. He answered my prayer. May prayer request kasi ako na ganito, ganyan. O talaga, doon mo pasukin as the Holy Spirit leads you. Ganito ang sitwasyon ko, pero napakabuti ng Diyos. Meron siyang pinadala na makatulong sa akin sa sitwasyon kong ito. Dahil naniniwala ako sa Kanya ng taimtim. Dahil kinikilala ko siya bilang aking Diyos at tagapagligtas. Dahil si Panginoong Jesucristo ang sagot ng aking mga tanong na matagal ng panahon ay hindi ko nasasagot sa sarili ko. Dahil si Panginoong Jesucristo ang naging dahilan kung bakit ako nagagalak, kung bakit ako nagkakaroon ng kapayapaan sa kabila ng anumang mga pagsubok sa buhay na aking nararanasan. So, ibahagi mo, mga ka-Team Jesus. Kaya nga, ang ating testimony ay napakahalaga. We are a living witness. No? We are a living witness. So, every opportunity na maibahagi natin ang kaligtasan, let's do it as the Holy Spirit leads us. Kasi ang Holy Spirit, may conviction yan eh. Makinig tayo, dapat marunong tayo sa discernment ng Holy Spirit. Pag sinabi ng Holy Spirit, you speak. May naririnig ka, you speak. You speak, ha? Sino magsasalita? Holy Spirit, ikaw ba ang nagsasalita? Anong gusto mong gawin ko? Turuan mo ako. Lead me, guide me. Oh. In Jesus' name. So, ang Holy Spirit ay ma-empower ka kaagad ng Holy Spirit kung i-acknowledge mo ang Holy Spirit, lalo na kung you are baptized in water. Kailangan nga araw-araw ma-activate natin ang Holy Spirit sa ating mga sarili. Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, lead me, guide me today. Ganon yung dapat. Dahil tayo ang mga buhay na patutuo sa kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo. Alam nyo ba na kung kayo ay mga guro, alimbawa, mas marami kayong mga kaluluwa ang pwede ninyong maidala sa Panginoong Hesus? Ako dati, nung ako'y nagtuturo pa doon sa San Carlos at sa St. Louis, kapag nagkakaroon ako ng mga exams, major exams, no, prelims, midterms, semi-final, finals, ganyan, bago ako mag-umpisa ay pinagdadasal ko ang aking mga estudyante. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ganyan ang aking dasal sa kanila, hindi ako nahihiya. No? Holy Spirit, gabayan mo po ang aking mga estudyante na maintindihan nila ang mga mensahe mo. At ginagamit ko nga yung mga Bible verses, mga kwento sa Biblia, parables, iba pa ganyan, miracles ni Jesus, nang sa ganoon ay kahit hindi man yan kaugnay sa aming mga pinag-uusapan, ay practically maiugnay yon as the Holy Spirit leads. So habang ang mga estudyante ko ay nag-i-exam sila, ako ay nasa likod, nananalangin ako sa kanila, tinataas ko yung aking kamay, pinapanalangin ko sila, Panginoon, sa mga anak na ito, Lord God, I'm claiming, Father, their salvation, Lord. Katagpuin mo ang mga batang ito, katagpuin mo sila, I'm spending my time with them, Father God. Seed ko sa kanila ito, sa mga buhay nila, sa kanilang kaligtasan. Ganon! Dahil ang mga guro, alimbawa, lalo na sa kolehiyo, kagaya ko sa college, every semester yan, iba-iba. So, siguro sa college, bawat semester, mayroon akong 500 students. For a long time, 500 students every semester. So, maraming mga estudyanteng dumaan sa mga kamay ko. No? Kaya pinanalangin ko sila, Panginoon. At ma'am, ganito ma'am, anong kailangan mo?
at sinasabi ko sa aking mga estudyante, I can help you with my prayers. At kung advice hinihiling nyo, I can pray for you for your advice sa leading ng Holy Spirit sa buhay mo. Kaya may mga estudyante ako na nakikipag-usap sa akin, Ma'am Abits, Miss, tulungan mo ako, ganito, o pagdasal kita, anong gusto mo, ganyan. Tapos pag sinabi ng Holy Spirit, bahaginan mo siya ng pagpapala, huwag kang maingay. Ito, i-share ko to sa inyo, ito lang ang makakaya ko. Ganon, pero tahimik natin ginagawa. See? Yung mga teachers, yung mga teachers, mas marami kayong oportunidad, mga guro, na maipagdasal ninyo ang inyong mga estudyante. Kahit tahimik yung ginagawa yan, sa panahon na nag-i-exam kayo, tahimik yung ginagawa yan, pinananalangin ninyo sila, Panginoon, ano man po ang mga sitwasyon ng mga estudyante ito, Lord. Gabayan mo sila, Lord. So, dapat tayo ay maging kind, yung mabuting teacher. Mapagmahal, maunawain, yung mga estudyanteng palaging nalilit, unawain natin yan, alamin natin ang kanilang mga sitwasyon. Ano ang kanilang sitwasyon at bakit sila naging ganyan? No? Ano ang kanilang mga sitwasyon? Dati nung ako'y high school teacher, lalo na ako ay nasa third year high school, yung mga estudyante na yan, sila ay mga confused ang mga estudyante na yan. Yun ang sinasabi nilang, pag nasa third year high school ka, ang sungay mo ay sobrang haba. Yan, no? So, nandoon ako sa 70 students, ako doon sa public school. So, anong gagawin ko? Siguro ang edad ko noon ay 22 years old pa lang. No? Batang-bata pa ako nung ako'y magturo. At binigay sa akin yung, yung 70 students na binitawan ng kanilang advisor dahil talagang ang titigas ng mga ulo, palaging palta, lakwat siya dito, No? Lord, ang gagawin ko sa mga batang ito, Lord. So, ginagawa ko silang kaibigan. Pag may mga absent, ganito, nasaan na naman itong mga batang ito? Mga classmate nyo, nasaan na sila? Hala, turuan nyo ako kung saan sila. So, may mga bakanting mga oras ko within the day, ay lumalabas ako. Pinupuntahan ko yung mga lugar na sinasabi ng kanilang mga kaklase na nandoon yun ang kanilang meeting house. Ano ba yun? Yung mga lalo na may mga nobyo, may mga nobya. Yung mga classmate lang nila, nobyo-nobya nila. Pareho silang wala sa klase. Ganyan. Nagrereklamo ang kanilang mga maestra sa mathematics, sa science, o bits. Yung mga estudyante, mga anak mo ba? Ha? Hindi na naman pumasok. Bakit kaya? Asa na? Sabihin nyo sa akin, asa na sila, ma'am? Miss, nandun sila sa ganyan. Saang lugar? Pinupuntahan ko yun. Nakikita ko yan sila, naglambutsingan yan sila, mga high school, agresibo yan naglalambutsingan. Ay, naku po, mabubuntis kayo, paano kayo lalaki, paano kayo mabubuhay, mga bata-bata nyo pa, wala pa kayong mga sa buhay. Pumasok kayo, ayan, kinakausap ko yung mga yan. Minsan may mga estudyante na, dahil nga nagkakating classes, hindi nakapasa. Miss, yung aking tatay, wag niyo pong ganito, bigyan kita ng chance, ayusin mo yan sa sunod na grading, ha, sige, sabihin ko sa tatay mo na itong sitwasyon kasi ganyan, para maunawaan niya. Pag hindi mo pa rin ginawa yan second grading, wala na akong magawa dyan. Ganon ba, no? Pero nakikita ko, to God be the glory, kaibigan ko yung mga estudyante ko sa Facebook. Sila na ay matagumpay itong mga estudyanteng ito ng mga bulakbo na ganyan, nagiging civil engineers, nagiging nurses, nagiging midwives, doctors, ganyan. Kasama ka doon sa kanilang tagumpay. Sapagkat sa halip na ibagsak mo yung mga yan, ay inunawa mo. May mga estudyante pa nga akong binagsak na ng mga teachers nila dahil hindi na kaya yung mga absences. Ako ang nagsasabi, maawa naman kayo, sir. Hindi man natin alam, kausapin ko yung mga magulang, anong sitwasyon ng batang ito. Lalo mga batang matatalino, pero palaging absent, anong nangyayari sa iyo at bakit ganyan ka? No? So maraming mga Ka-Team Jesus, to God be the glory. Marami tayong pwedeng
Pag tayo'y mga guro, mas marami tayong mga oportunidad na magamit tayo ng Diyos. Mas maraming oportunidad. Pwede, paano? Hindi naman ako guro. O di kung hindi ka guro, nandoon ka sa palengke, nagbibinta ka ng isda, ng mga gulay, mga suki mo, o suki, o yung iyong bahay, yung iyong tindahan, lagyan mo ng salita ng Diyos yan. That is what we call silent evangelism yan. Diyan sa labas namin, sa pintuan namin, meron akong tarpaulin dyan nakalagay. Yun ang nabalutan ang aming mga pinto ng tarpaulin. Ang nakalagay sa tarpaulin, Jesus loves me. O yan ang nasa tarpaulin ng aming pinto. So anytime kung sino man ang kakatok sa pinto na yan, ang mga Amazon maglagay ng mga orders ko diyan, makikita Jesus loves me. Yan ang sinasabing silent evangelism. Diyan sa kabila, nadadaanan niya ng mga sasakyan, maraming dumadaan, nakikita Jesus loves me. So silent evangelism 'yan, o lalo na kung kayo ay exposed sa publiko. So marami kayong mga oportunidad na pwede niyong gamitin nang sa ganoon ay makapagbabahagi kayo sa mabuting balita. Hallelujah. Oh, hallelujah. Father God, in the name of Jesus, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay. At salamat po sa paggamit ninyo sa aming mga buhay upang kami ay maging ilaw. Kami ay maging ilaw ng sanlibutan. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Lord Jesus, you are good at all times. You are good at all times. Napakabuti mo, Panginoon Jesus. Ikaw ang Diyos na buhay, walang imposible sa iyo. Salamat po, sapagkat nandito ka. Salamat at ikaw ay nangusap sa aming mga isipan, sa aming mga puso. Salamat po sa iyong rebuke, Panginoong Jesus. Patawarin mo kami kung may mga pagkakataon na mas inuna namin ang aming cellphone kaysa pumikit kami at magsabay na magpuri sa iyo, kumanta sa iyo, manalangin, pumalakpak, sumayaw, humihiyaw. Oh, hallelujah. Maraming salamat po. At tinuturoan niyo kami, Holy Spirit, kung anong nararapat. Upang aming mga buhay, ang aming mga pagpupuri ay magiging kapuri-puri, magiging pleasing sa harap ng Diyos Ama. Gabayan mo po kami at bigyan mo kami ng kalakasan ng loob, the boldness and the courage with gentleness na maibahagi sa aming kapwa. Ano man ang mga oportunidad na pwede kaming magbahagi sa salita ng Diyos, Father God, let it happen. Use us, Father, in the name of Jesus, for your purpose and your glory. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At ano man po ang kahilingan ng bawat isang nandito, Father, in the name of Jesus. Ano man ang aming mga sitwasyon, Lord, tinataas ka namin sa bawat pagsubok na aming kinakaharap. Ikaw ang aming Diyos na kinikilala at walang imposible sa inyo. Panghahawakan namin ang aming pananampalataya sa iyo at ang inyong mga pangako na kami po ay magtatagumpay sapagkat hindi kami nag-iisa. Kasama ka namin, Panginoong Jesucristo, sa bawat hakbang na aming gagawin sa aming mga buhay. Oh, hallelujah. Maraming salamat po. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan at iniling sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. At lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Praise God! Glory to God! At matagumpay ang ating Bible study sa araw na ito, mga ka-Team Jesus. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Ayan, Team Jesus, Seventh Leaders, i-finalize na ninyo ang inyong mga expenses. So, more or less, ang budget natin dyan ay 10,000 sa inyong, kasama na yung pagkain ninyo dyan, mga ka-Team Jesus. O, magkano yung hotel o yung lugar, yung beach at iba pa. God bless, and Jesus loves us. Bye-bye.